pagtatanggi nitong si Moira ay bistado na nga siya, kung kaya't wala na siyang magagawa. Wala nang naniniwala sa kanya kahit isa. Noon pa man ay sinabi nitong si RJ na mahinala na sila na siya ay si Moira dahil marami na rin siyang nagawang kasalanan at kung paano ang mga kilos niya ay ganun din kagaya ni Moira. Kung kaya't hindi malayo na pigiin nga niya ang kanyang identity dahil nagtatago nga siya sa batas at iniiwasan niyang makulong. Samantala, lalo siyang nadidiin sapagkat ito nga si Morgana Go na totoo ay lumabas na nga at dinilantad sa lahat na siya ang totoo at tunay. Ginamit lamang ni Moira ang kanyang identity dahil sa pangako ng kanyang mama na ibibigay nga ang share ng Apex. Ngunit hindi tumupad sa kasunduan nitong si Moira kung kaya't nilantad at sinabi na niya ang katotohanan dahil napakatuso itong si Moira. Ulit ang nakasaksi at ang lahat ng mga naroon sa event ay nakanganga at natulala sa kanilang mga narinig. Maya-maya pa nga ay nagpanik na itong si Moira sapagkat wala na siyang lusot dahil maging itong si Giselle ay may pinapakitang pruweba na siya talaga ay si Moira dahil kumuha siya ng DNA test sa dalawa ni Zoe at nitong si Moira at napatunayan na talagang mag-ina sila. Noong una ay nakuha nilang dayain dahil ginamit nila ang dugungan nitong si Morgana Go kung kaya't nagmatch na magpamangkin lamang sila. Ngunit gayon ay malinaw na totoo ang pinagsasabi ni Nushi na siya talaga ang totoong Morgana. Ang lusot itong si Moira kung kaya't nagwala na nga siya. Kinuha niya ang baril at pinutukan niya itong si Annalyn na katarget niya. Mabuti na lamang at matalino itong si Giselle agad siyang humarang. Ngunit siya naman ang napahamak sapagkat natamaan ng kanyang dibdib. Agad-agad ay nagkaroon ng komosyon sa loob ng events na yun at hinahabol na nga itong si Moira ng mga kapulisan. Agad-agad ay pinagtulungan ngang buhatin itong si Giselle at naroon na nga ang rescue upang dalhin nga siya sa Apex dahil malubha ang kanyang kalagayan at nirescue at nirevive nga siya dahil hindi siya pwedeng mamatay. Maraming pang dapat ayusin itong si Giselle. Lalong-lalo na itong si Annalyn, kailangan pa niya protektahan. Lalong-lalo na at buhay pa itong si Moira at hindi ito titigil hanggat hindi makuha ang kanyang gusto at hindi masaktan ang mga mahal niya sa buhay. Kabilang banda, dahil nga sa narinig ni Doc Carlos ang usapan ng mga marites na nurse sa Apex, ay agad na rin siyang gumawa ng hakbang kung paano makalabas sa ospital na iyon. Dahil alam din niya na kapag nagising na nga siya ay wala din siyang ibang pupuntahan kundi kulungan din dahil sa dami din ng kasalanan na gawa, lalong-lalo na at marami siyang napatay na tao at hindi pa niya ito napagbayaran. Kaya naman nakipaglaban siya sa mga bantay ng hospital at maging ang pulis ay kinalaban din niya kaya nakatakas siya. Ngayon ay nalaman niya na mayroon ngang kalguluhan sa naturang event kung saan naroon din ang kanyang anak. Alam na niya na alam na ng lahat na itong si Moira ay nagpapanggap lamang kung kaya't ang kanyang inaalala ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Zoe dahil alam niya na nagtatago na ngayon itong si Moira at si Zoe ay niya ito sa may labasan kung saan nakatago ito sa likod ng sasakyan. Wala nang may gusto na samahan itong si Zoe sapagkat galit na rin ang mga tanyag sa kanya lalo't patuloy na nakipagsabuatan itong si Zoe. Alam na nilang lahat na puro kasinungalingan lamang ang ginagawa nitong si Zoe at patuloy nagpapanggap. Sa likuran ay umiiyak nga itong si Zoe. Nakita niya kasi na ang kanyang ina ay hinahabol na nga ng mga pulis. Nalulungkot siya at hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Saan na siya patungo? Mag-isa na naman siya ulit. At natitiyak niya na maging siya ay madadamay din dahil na rin sa alam na ng lahat na kasabuat nga niya ang kanyang inang si Moira. Magulat nitong si Zoe habang nakatalikod siya dahil may hahawak sa kanyang likuran bigla at walang iba kundi itong si Doc Carlos. Napayakap siya at napasabi na daddy.